Dahon ng tuba-tuba, isa palang mainam na pampaswerte at pangtaboy ng mga masamang elemento. Nakakita ka na ba ng punong ito? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay mamangha sa napakarami palang kagamitan ng halamang puno na ito. Saan mo nga ba ito pwedeng gamitin? At paano ito magagamit bilang pampaswerte sa iyong buhay at pantaboy ng mga kamalasan? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Mayroon ka na bang nakitang puno ng tuba-tuba sa inyong lugar? Ano naman ang tawag nito sa inyo? Ito ang halamang Jatropha curcas. Isang uri ng namumulaklak na halaman sa pamilya nga ng mga Euphorbiaceae na karaniwang tumutubo sa mga tropikal na bansa o mga rehiyon gaya ng Amerika, Mexico, India at maging dito sa atin sa Pilipinas. Madalas nga hindi natin pinapansin ang punong ito o ang halamang ito sapagkat pinaniniwalaang ito ay nakalalason. Ang tuba-tuba ay madalas ginagawang bakod sa mga bukid at palayan o kaya naman ay sa paligid ng ating mga bahay sa probinsya. Pinuputol ang puno at binabaliwala lamang at pawang ang mga batang musmus lamang ang nagtitiyagang ito ay paglaruan at ginagawa nga nilang palobo ang mga dagta ng dahon ng punong ito. Subalit hindi natin batid na napakarami pala ng maaaring kagamitan ng tuba-tubang ito. Ang tuba-tuba ay mainam na lunas sa mga mayroong dysenteria, diarrhea, pangtapal sa mga sugat, pantanggal ng pimples, pangalis ng mga kuto sa ulo, pampababa ng high blood pressure, at ang katas nito ay pinaniniwalaan ngang nagtataglay ng mga anti-cancer properties. Ang Jatropha curcas rin, ang mga buto nito ay mainam na pinagmumulan pala ng diesel na tinatawag ngang biodiesel plant. Sa bansang India at Nepal nga, ang buto ng tuba-tuba ay ginagamit nila bilang alternatibo na gamit ng mga planta ng kuryente. Napakadaling magpatubo ng katawan ng halamang ito. Putulin lamang, itusok sa mamasamasang lupa ay agad itong mabubuhay. Subalit totoo nga bang nakalalason ang tuba-tuba? Ang bawat bahagi ng halamang ito ay totoong nakalalason, lalo na nga ang mga bunga at buto nito na mayroong mas mataas na content ng ricin. Kung makakain ka nito, ikaw ay maaaring magsuka, magkaroon ng diarrhea at sumakit ang tiyan. Subalit maliban sa mga gamit nito na ating nabanggit, ito rin ay isang mainam na pampaswerte at mainam na nag-aalis at nagtataboy ng mga bad spirits. Ito rin ay madalas na gamit ng mga paring voodoo sa pagpapalayas ng mga masamang elemento at sumpa lalo na sa mga yumao. Bago ang paglilibing ay naglalagay sila ng ilang piraso ng dahon ng tuba-tuba sa ulunan ng bangkay. Gayon din ay pinaliligo nila ang pinakuluang dahon nito upang alisin daw ang lahat ng mga kamalasan na nasa bangkay bago siya tuluyang ilagay sa himlayan. Subalit kung ikaw naman ang gagamit, ay maaari mo nga itong gamiting panghuling banlaw sa iyong paliligo upang maitaboy ang mga bad energy, kamalasan at mga elemento sa iyong katawan at magdala nga ito sa iyo ng swerte sa araw-araw. Hindi mo ito kailangan gawin parati kung kinakailangan lamang. Kung sa palagay mo ay nababalot ka na ng labis na kamalasan. Bakit hindi mo ito subukan, di ba? Wala rin namang mawawala. At lagi pa rin nating tandaan na ang lahat ng ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang ikaka-asenso ng ating buhay. Magtiwala lamang at manalig sa may kapal. Isang uri ng inuming nakalalasing sa Pilipinas. Hindi lang mainam na gawing alak,
kundi napakarami palang taglay na benepisyong pangkalusugan. Nakainom ka na ba ng tuba? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin kung ano-ano nga ba ang mga mabuting dulot sa pag-inom mo ng inuming tinatawag na tuba. Saan nga kaya ito nagmula at papaano ito isinasagawa? Naniniwala ka ba sa kasabihan na ang ugali raw ng tao habang bago ay matamis na gaya ng isang tuba, ngunit pagtagal at paglaon ay umaasim na parang suka? Ano ang inyong palagay? Ngunit ano nga ba ang tuba? Ang inuming ito na tinatawag na tuba ay ipinakilala sa atin ng ating mga ninuno na namana rin nila sa mga sinaunang mananakop sa ating bansa noong panahon ng mga Kastila. Ang tuba ay popular din sa mga bansang Guam at Mexico. Subalit maaari rin naman na noon pa man ay talagang marunong na ang mga sinaunang Pilipino na gumawa ng tubang ito. Ang tuba ay isang Tagalog na inumin na mula sa katas o dagta ng ilang mga piling palm trees kagaya nga ng niyog. At bago natin pag-usapan ang mga benepisyong daladala ng inuming tuba, ay alamin muna natin kung papaano nga ba nila ito ginagawa. Ang puno ng niyog na tinagurian ngang ang puno ng buhay ay siya ring punong pinagkukunan ng inuming ito na tuba. Subalit hindi ito madaling isagawa sapagkat kinakailangan mo munang akyatin ang matataas na puno ng niyog. Sa Kabisayaan, tinatawag din itong tuba o bahal, at kapag kalauna na at naiproseso na, ito ay nagiging bahalina, na tinatawag naman dito sa Luzon na lambanog. Ang bulaklak ng niyog na hindi pa bumubuka ang pinagkukunan ng tuba, na hinahaluan nga ito ng barok o powder buhat sa isang mangrove tree at kadalasan ay kulay pula, o maaari din naman na buhat sa puno ng bakhaw. Ang mga ngarit, manangete o mananangot ang tawag sa tao na nagsasagawa nito, at parati siyang may daladalang karit o sangkot at isang mahabang lagayan na yari sa kawayan. Masarap ang tuba na kadalasan nga ay matamis kapag bagong harvest. Subalit asahan na pagkalipas ng mahigit sa 12 oras, ito ay aasim na ng bahagya, at kung magtatagal pa nga, ay magiginang ganap na suka o coconut vinegar. Subalit ano-ano nga ba ang mga benepisyong dala at hatid sa ating katawan at kalusugan ng pag-inom mo ng tuba? Number 1. Ito ay nakakahaba ng buhay. Number 2. Makakaiwas tayo sa pagkakaroon ng atake sa puso. At number 3. At iba pang sakit sa puso. Number 4. Nakakabawas din ito sa mga tsansa na ikaw ay makaranas ng type 2 diabetes. Number 5. Nakakatulong upang makaiwas tayo sa pagkakaroon ng katarata. Pang-anim, mapapababa rin ito ang posibilidad na tayo ay magkaroon ng colon cancer. At higit sa lahat, ay hindi tayo maagang magiging makakalimutin. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Uminom na ng tuba. Subalit tandaan na lahat din ng labis ay masama. Kaya drink moderately. Mahilig ka rin ba sa mga halaman? Halamang nagbibigay ng ganda at naghahatid pa ng sariwang hangin. Subalit mayroon ka na rin ba ng halamang ito na kung tawagin ay katakataka? Isang klase ng halaman na nararapat lamang na mayroon ka. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung ano-ano nga ba ang mga pampaswerteng hatid ng halamang katakataka at kung saan-saan mo pa ito maaaring magamit. Kalanchoe piñata
o mas kilalangan natin bilang halamang katakataka. Isang makatas o succulent na halaman na mula nga sa Madagascar. At ngayon ay naging popular na rin sa mga tropikal at subtropikal na mga bansa gaya dito sa Pilipinas. Kilala rin ito sa iba pang mga katawagan gaya ng air plant, cathedral bells, life plant, miracle leaf, at Bryophyllum piñatum na dati nitong pangalan. Ang kalanchoe ay mayroong 39 na klase na maaari mo ngang pagpilian, kagaya ng panda plant, donkey's ears, Christmas tree plant, red pancakes, at ang kilala natin na mother of thousands at cathedral bells o katakataka. Sadyang ang katakataka ang halamang ito dahil may kakayahan itong magsibol ng bagong suwi o bulbis sa mga dahon nito. Kahit pa nga putulin mo ang dahon nito at ilagay mo sa pagitan ng libro, ay nagugat ito at tutubo pa rin. Kagaya ng ibang succulent na halaman tulad ng jade plants, napakainam rin na mag-alaga ka ng halamang ito sa bahay dahil malamig ito at malakas maghatak ng swerte o pera. Maaari ka rin namang kumuha ng isang dahon nito at isama ito sa iyong mga pampaswerte na inilalagay sa ilalim ng kaha. At higit sa lahat, mayroon itong mga benepisyong daladala na lubharing katakataka at nakamamangha. Una, ito ay mainam na gamit bilang lunas sa mga kagat ng insekto, galos, sugat o paso sa balat. Ang anti-inflammatory at antibacterial nitong properties ay makatutulong upang mas mapadaling gumaling ang sugat at dahil malamig din ito sa balat ay mas mababawasan ang nadaramang kirot. Papaano nga ba ito gagawin? Kumuha ka lamang ng dahon ng katakataka. Matapos hugasan, ay durugin ito gamit ang iyong kamay at ipahid sa apektadong bahagi ng katawan. Pangalawa, ang dahon ng katakataka ay mainam rin na nagpapagaling ng pigsa. Palambutin lamang ang dahon nito at lagyan ng kaunting butas at saka itapal sa namamagang bahagi. Pangatlo, ang dahon ng katakataka ay napakabisa ring pangpakinis ng balat. Kung ikaw ay maraming pimples o tigyawat sa muka, mainam ang dahong ito para sa iyo. Ang dahon ng katakataka ay nagtataglay ng antifungal, astringent at counter-irritant. Kumuha ka rin lamang ng dahon nito, initin ito ngunit huwag pakukuluan. At ang katas nito ang siyang i-apply sa inyong mukha. Mababawasan na ang inyong pimples ay kikinis pa nga ang inyong balat. Pang-apat, ito ay mainam din sa mga dumaranas ng asma at saka diarrhea. Maglagay ng ilang dahon ng katakataka sa mainit na tubig at hayaan ito ng hanggang 15 o 20 minuto. At saka inumin ang katas buhat sa dahon nito. Napakainam na herbal medicine ng halamang katakataka. Kesa nga mag-alaga ka ng mga halamang nagbibigay lamang ng ganda, bakit hindi mo rin isama ang halamang katakataka? Mainam na gamot na ay may swerte pang dala-dala. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best TV. Sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga